Dumating ang mga Kastila sa Cebu na puno ng tiwala at pagnanais na sakupin ang lupa. Tahimik ang dagat, ngunit may kakaibang bigat ang hangin. May pakiramdam na may nakatingin sa kanila mula pa sa dilim. Hindi nila ito pinansin. Sa unang gabi, walang alon, ngunit may naririnig silang paghampas ng tubig sa paligid ng barko. May mga aninong dumadaan sa gilid, mabilis at hindi maipaliwanag. Walang gustong magsalita tungkol dito. Lahat ay tahimik na kinakabahan. Sa malayo, may lumitaw na isang bangka. Walang ilaw, walang sakay, ngunit dahan-dahang lumalapit. Parang may humihila rito mula sa ilalim ng dagat. Walang makapagpaliwanag kung bakit ito gumagalaw. Paglapit nila, bigla itong nawala na parang bula. Naiwan lamang ang tubig na patuloy na gumagalaw kahit wala nang naroon. May isang tripulante na nagsabing may nakita siyang mukha sa ilalim ng tubig. Walang naniwala sa kanya. Habang tumatagal, nagsimula silang makarinig ng mga bulong mula sa hangin. Hindi nila maintindihan ang wika, ngunit malinaw ang mensahe. Isang babala. Lalong lumalim ang kanilang kaba. Walang makapagpaliwanag kung saan ito nanggagaling. Isang gabi, may tripulanteng tumingin diretsyo sa dagat. Sa ilalim nito, may aninong gumagalaw na tila buhay. May mga matang nakatitig pabalik sa kanya mula sa kailaliman. Hindi siya makagalaw sa takot. Doon nila unang nasilayan ang bantay ng dalampasigan. Isang sinaunang nilalang na tila gawa sa tubig at buhangin, may mukhang parang sirang rebulto. Ang mga mata nito ay walang buhay ngunit nakatingin ng diretsyo. Tahimik lamang itong nagmamasid. Hindi ito agad lumalapit. Nananatili ito sa gilid ng kanilang paningin, laging naroon ngunit hindi mahuli ng buo. Kapag sinusubukan nilang titigan, nawawala ito. Ngunit hindi nawawala ang pakiramdam na nandyan pa rin ito. Unti-unting nawawala ang katinuan ng ilan sa kanila. May nagsasabing may humihila sa kanilang paa habang natutulog. May nakakarinig ng mga hakbang sa ibabaw ng tubig kahit walang tao roon. Ang gabi ay naging mas mahaba at mas mabigat. Mas dumalas ang paglitaw ng mga bangkang walang sakay. Paulit-ulit silang nakikita sa parehong lugar, gumagalaw sa parehong paraan. Parang may ipinapakita, parang may gustong ipaalala. Ngunit walang nakakaintindi. Isang tripulante ang sumigaw nang makita niya ang isang anyong umaangat mula sa dagat. Tubig ang katawan nito ngunit malinaw ang hugis ng tao. Ang iba ay hindi naniwala. Hanggang sa makita rin nila ito mismo. Habang lumilipas ang mga gabi, mas nagiging malinaw ang presensya ng nilalang. Nakikita na ito sa ilalim mismo ng barko, nakatingin pataas. Hindi ito gumagalaw, hindi ito umaatake. Parang naghihintay lamang. Ang katahimikan nito ang pinaka-nakakatakot. Walang sigaw, walang gahdit. Puro pagmamasid lamang. Unti-unti itong lumalapit ng hindi nila namamalayan. Parang alam nitong wala silang pupuntahan. May ilan na nakaramdam na hindi sila tinatanggap ng lupang kanilang tinapakan. Na parang may mali sa kanilang presensya roon. Ngunit wala nang umatras. Huli na ang lahat. Sa huling gabi, nakita nila ang bantay ng dalampasigan na mas malapit kaysa dati. Halos abot na nito ang barko habang tahimik itong nakatingin. Hindi ito umatake, ngunit hindi rin ito umurong. At doon nila naunawaan. Hindi sila dapat dumating. Sa Mactan, nagsimula ang labanan bilang isang simpleng sagupaan. Sumigaw ang mga sundalo habang kumakalansin ang bakal at umaagos ang dugo sa buhangin. Ngunit may kakaibang bigat ang hangin na hindi nila maipaliwanag. Parang may ibang presensyang nanonood sa kanila. Habang sumusugod ang mga Kastila, napansin nilang kakaiba ang galaw ng mga mandirigma ng Mactan. Hindi sila natitinag, hindi sila natatakot. Tahimik ngunit matatag ang bawat hakbang nila. Parang may puwersang gumagabay sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, may ilan na nakakita kay Lapu-Lapu sa malayo. Ngunit kasabay nito, may iba ring nakakita sa kanya sa ibang direksyon. Parehong malinaw ang anyo, pareho ang galaw. Walang makapagpaliwanag kung paano ito nangyayari. Dito nagsimulang mabuo ang takot sa kanilang hanay. Hindi na nila alam kung alin ang totoo at alin ang anino. Ang bawat galaw ng paligid ay nagiging kahina-hinala. Ang labanan ay unti-unting nagiging bangungot. Unti-unting lumitaw ang anino ni Lapu-Lapu. Isang anyong mandirigma na mas mataas at mas mabigat ang presensya kaysa sa tao.
Ang balat nito ay tila kumikislap sa araw, parang bakal at dugo. Hindi ito normal. Nakikita nila itong nakatayo sa gitna ng usok at liwanag. Ngunit sa isang iglap, mawawala ito at lilitaw sa ibang lugar. Parang sabay-sabay itong umiiral sa iba't ibang bahagi ng labanan. Parang hindi ito iisang nilalang. Habang lumalala ang kaguluhan, ang lupa ay tila kumikilos sa ilalim nila. May mga sundalong nadadapa kahit walang hadlang. Parang may mga kamay na humihila mula sa ilalim ng buhangin. Ang mga sibat at palaso ay tila may sariling isip. Kahit umiwas sila, tila sinusundan pa rin sila ng mga ito. Ang bawat tama ay parang sinadya, parang ginabayan. Walang makaiwas. Isang sundalo ang sumugod sa isang anino. Tinamaan niya ito ng buong lakas ng kanyang espada. Ngunit nang bumagsak ang katawan, nakita niyang kapwa niya sundalo ang kanyang napatay. Tuluyan siyang nawalan ng katinuan. Ang sigawan ay naging mas malakas kaysa sa ingay ng labanan. Hindi na nila makilala kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Ang takot ay mabilis na kumalat sa kanilang hanay. Ang kanilang disiplina ay unti-unting nabasag. Sa bawat lingon nila, naroon ang anino nila Lapu-Lapu. Hindi ito nasusugatan, hindi ito napapagod. Nakatingin lamang ito habang sila ay bumabagsak isa-isa. Parang hinihintay ang kanilang tuluyang pagbagsak. May ilan na nagtangkang umatras. Ngunit kahit saan sila tumakbo, naroon pa rin ang presensya. Parang ang lupa mismo ang nagsasara sa kanila. Walang ligtas na direksyon. Ang init ng araw ay naging parang apoy sa kanilang balat. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Ang buong paligid ay tila kumampi laban sa kanila. Para silang nilalamon ng lugar. Sa huli, bumigay ang kanilang hanay. Hindi lamang dahil sa lakas ng kalaban, kundi sa takot na hindi nila maintindihan. Ang kanilang isipan ang unang bumagsak bago ang kanilang katawan. Habang bumabagsak ang huling sundalo, nakita niya ang anino ni Lapu-Lapu na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Hindi ito sumugod, hindi ito nagsalita. At doon niya naunawaan. Hindi sila natalo ng tao, kundi ng lupa mismo. Habang naglalayag palayo sa Mactan, tahimik ang dagat ngunit may kakaibang bigat ang hangin. Dala ng barko ang isang sumpang hindi nakikita. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Ngunit alam ng bawat isa. May sumama sa kanila. Sa unang gabi, may narinig silang mga yapak sa ibabaw ng kubyerta. Mabagal, basa at paulit-ulit ang tunog nito. Nang kanilang tingnan, walang tao roon. Ngunit may naiwan na bakas ng tubig na unti-unting nawawala. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula silang makarinig ng mga bulong. Mga boses na hindi nila maintindihan ngunit puno ng sakit at galit. Parang mga sigaw ng mga namatay sa Mactan. Walang makatulog ng payapa. Sa malayo, may lumitaw na isang barko sa gitna ng dilim. Wala itong ilaw at tila sira-sira ang anyo. Tahimik lamang itong sumusunod sa kanila. Hindi ito nawawala sa kanilang paningin. Tinawag nila itong sumunod na barko. Isang galyon na tila hindi kabilang sa mundong ito. Sa loob nito may mga aninong nakatayo. Hindi gumagalaw, nakatingin lamang. Para bang naghihintay. Habang lumilipas ang mga araw, napansin nilang hindi ito lumalapit. Ngunit kahit saan sila pumunta, naroon pa rin ito. Parang nakatahli ang kanilang kapalaran dito. Walang paraan para makatakas. Isa-isang nawawala ang mga tripulante tuwing gabi. Walang sigaw, walang bakas ng pakikibaka. Parang bigla na lamang silang kinukuha ng kadiliman. Ang natitira ay lalong natatakot. Sa bawat pagkawala, napapansin nilang dumarami ang mga anino sa sumunod na barko. Mas nagiging malinaw ang mga anyo nito. Parang may nadadagdag sa kanila. May isang tripulanteng nagsabing nakita niya ang sarili niyang anyo sa kabilang barko. Nakatingin lamang ito sa kanya mula sa dilim. Hindi siya naniwala sa sarili niyang nakita. Hanggang sa siya ang sumunod na nawala. Unti-unting nawawala ang kanilang pakiramdam ng oras. Hindi na nila alam kung ilang araw o gabi na ang lumipas. Pare-pareho ang dilim, pareho ang tunog ng dagat. Para silang nakakulong sa isang bangungo. Ang dagat ay naging sobrang tahimik. Walang hangin, walang alon, walang galaw. Parang huminto ang mundo sa paligid nila. Parang may naghihintay sa tamang sandali.
May ilan na nakakita ng mga anyo sa ilalim ng tubig. Mga kamay na umaabot pataas, tila humihingi ng tulong o naghahanap ng kasama. Mga mukhang nakatingin mula sa kailaliman. Hindi sila makaiwas sa titig nito. Habang kumakaunti sila, lalong lumalapit ang sumunod na barko. Mas malinaw na ang mga anino. Parang mga taong tahimik na nakatayo. Hindi sila gumagalaw, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Parang hinihintay nila ang susunod. Isang gabi, nagising ang huling tripulante. Tahimik ang buong barko, walang galaw, walang tunog. Isa-isa niyang hinanap ang kanyang mga kasama. Ngunit wala nang natira. Siya na lang ang naiwan. Pagtingin niya sa kabilang barko, nakita niya ang lahat ng kanyang kasamahan. Nakatayo, basang-basa at nakatingin sa kanya. Hindi sila gumagalaw, hindi sila nagsasalita. At doon niya naunawaan. Hindi sila nakatakas. Kinukuha na siya ng sumpa at siya na ang susunod.